thank ang inyong mother mentor, Mentor Erica Roma Soreda, sa mga pinaka-lodi ko, sa mga walking billboard ng I Am Worldwide. Ang nakasama ko since day one, at isa sa mga taong kumbaga isa sa mga pinaka-genius when it comes to music, no? Ayan. Kung alam nyo lang guys, Ate Ikay, nako po, gitara, drums, piano, lahat po kahit bandurria po kayang-kaya niya, no? So, meron siyang ear talaga, no, sa music, no? So, talagang isa sa mga hidden talents, no, na hindi na hidden kasi ni-reveal ko na po ngayon. So, pag nakabonding niyo si Mentor Ikay, hanap kayo ng restaurant na merong ano, parang live band or instruments, and um, hayaan niyo po siya or i-dare niyo po siyang mag-play, no? Kasi napakagaling po ng mentor ninyo, no? So, isa rin sa mga kabanda po namin na si Mentor MC, no? Ayan, no? Manang-mana kay Ate Ikay, no? So, anyway po guys, thank you so much po, no, sa Team Eagles for inviting me tonight. Napakagaling po ng grupo ninyo. Kumbaga, na-inspire ako sa tingin when it comes to relationship, talagang solid, no? Oh. Thank you, Mens, no? Solid when it comes to relationship. Tapos, ito yung ano yung parang, kumbaga, ang dami ng dumaang bagyo. Pero, yung mga natira talaga, sila talaga yung mga talagang kumita ng malaki sa negosyo natin, no? Do you agree? No? Yung mga mentors, so grabe, dami pong pinagdaanan yan. Kaya, kung solid lang, napakasolido po talaga ng Team Eagles, no? So, before ako mag-start, I have 3 questions lang, no? So, sino dito tingin nyo yung number one, hihirapan na magbenta? No, pa-heart naman ako. Sige nga, pa-heart ako. React ka dyan. Click mo yung heart react, no? Nahihirapan ka magbenta. Sige nga. Wala po nahihirap. Ayan si Mr. Kenneth, Mentor Kenneth, no? Ayan, Mentor Maggie, no? Mentor Ann, no? Nice, guys, no? Ate Maylene, no? Ayan, so, merong 4 na nahihirapan magbenta, no? Ayan, Ate Marilu. Meron ba dito na nahihirapan din na meron ka ng pay-in, no? Para magbabayad na siya. Tapos, tag-back out pa, no? Pa-heart naman ako din, pa-heart ako. Sige, sino naka-experience ng gano'n, yung parang magbabayad na, tapos biglang hindi natuloy, naudlot, no? Mentor Ann, Mentor Ikay, no? How about the others, no? Mentor Rex, Mentor Shelo, Mentor Ophel, Mentor Marilu. Ang dami nakaka-experience ng Ate Violi, at Mentor Cindy, no? Mentor Noemi, no? So, napakadami, no? How about, last na po, no? na ang dami mo nang ginasto sa Facebook ads, pero hindi bumabalik yung ininvest mo. Nag-try ka mag-boast, mag-ads manager, pero hindi nag-work. Bakit ganun? Parang more on palabas kaysa papasok, no? Yan, si Mentor Ann. No, how about the others? Okay. Ayan, Mentor Cindy, Mentor Jessie, Mentor Lorena, Mentor Violi, Mentor Mark, no? So marami pala nakaka-experience ng gano'n, no? Ayan, Mentor Maggie, yan, no? Yung nag-invest ka na sa Facebook ads pero parang walang ROI, walang bumabalik. More on palabas, walang pumapasok, no? Yan, Mentor Ophel, no? So yun guys, so I can feel, no, na of course may mga concerts tayo, nahihirapan tayo, especially right now, January ngayon. So of course, yung mga tao ay bumibelo ngayon, no, when it comes to spending their money, di ba? So, syempre, since nasa business tayo, nasa sales tayo, so, of course, ito tuturo ko sa inyo, since nagbabago kasi ang algorithm ng Facebook, ng TikTok, or ng social media, pero ito ang pinaka-key principles na kahit dumaan yung panahon, tested siya, na kailangan mong ma-master. Okay? So, pag alam mo kasi ang principle, sige, sino po pwede mag-volunteer? Para sa'yo, ano ibig sabihin ng principle? Sige. Di ba sa Bible may tinatawag na 10 Commandments? Right? Do you agree? Sige nga, pa-heart ako if you agree. No, ano ba yung mga example ng 10 Commandments, no? Sige, parang love your neighbor as you love yourself. Ano pa ba yung mga example ng 10 Commandments, no? Tama ba yung sinabi ko? No? So, ngayon, ayan, thou shall not kill. Wow, taray na po ni Mentor Mark, no? Yan, huwag kang makikiapid. Ay, oo, Tagalog na Tagalog, tama. Yan, honor your mother and father, no? So, tama, si Mentor Ann, no? So, yan yung mga parang principles sa Bible, right? So, ngayon, ayan, principles, yun. Mentor CD, thank you so much, no? So, sabi ni Mentor CD, no? Shoutout kay Mentor CD Chin,
Principles, fundamental truths or beliefs that guide our actions and decisions. They can also be defined as the ultimate source or cause of something or a natural tendency or faculty. Nanosplay po ako dito. Okay. Sige po. One volunteer na lang para sa'yo. Thank you, Mentor Cindy. Para sa ibig sabihin ng prinsipyo or principle. Ayan, Mentor Mark, paniniwala. Okay. Sige. Any volunteers? Sige, last one. Paniniwala para kay Mentor Mark, which is true, no? Paniniwala. Yan. Okay. Walang kili-kilingan. Serbisyong totoo lamang. Okay? Okay, so thank you guys, no? So, principles are like yung parang natin, parang rule book ng buhay natin. Rule book yan, concept, no? Truth, no? Kumbaga, rules, no? So, yan standard, tama, no? Special applications, guidelines, no? Thank you so much, guys, no, for participating. Shout out kila Mentor Erlinda, Mentor Kenneth, no? Sa chat segment, Moral Compass, yes, thank you so much, Ate Yung, pati Mother Mentor nyo nakikip-participate. Mahiya po ang hindi na sa Zoom. Wala sa Zoom, diba? Mentor Erlinda, guidelines, Mentor Nikki, thank you so much. Mentor Mark, Mentor Doris, Mentor Mylene, panununtunan, paninindigan, paniniwala, parang Girl Scout, Boy Scout, no? Ayan. Okay. So, ito po tuturo ko sa inyo tonight is, kumbaga ito po yung prinsipyo when it comes to selling. Ito yung kahit ano ng panahon, kahit magbago po ang algorithm ng Facebook, may bagong marketing, may AI na, no? Ito yung hindi mawawala, no? Na prinsipyo or fundamental truths na kailangan nating ma-master. So dito mo ma-realize, sino dito yung gusto ma-realize, bakit kayo mga magaling magbenta no, sa business, no? No? Like for example, si Mentor Jerby, di ba, newest diamond natin, palakpakan naman natin, no? So bakit itong tao na to, na-hit niya yon? Ano kaya yung meron sa kanya na principles na ina-apply niya sa business na bakit ang dami niya nakaklose sa Jade? Sino gusto na gano'n, no? Dahil nakaklose sa Jade, no? So may re-reveal ko sa inyo. So of course, I would like to request everyone, of course, to open their cameras, no? Kasi si Mentor Igan, naka-open cam, no? So, I remember meron akong taong tinanong, sabi ko sa kanya, bakit ang galing niyo pong magbenta? Bakit, alam niyo yun, bakit ang dami niyo napoproduce na pay-ins? Sabi niya sa akin, mens, hindi naman kami more on sa yung parang mga bago or kasi every now and then nagbabago talaga yung algorithm ni Facebook, 'di ba? May bago, pero ito yung pinaka kumbaga anchor namin when it comes to marketing. And hopefully guys, no, ito ang share ko sa inyo, makatulong din po sa negosyo ninyo. Okay? So, yun po everyone, no? So, mahilig po ako magtawag. So, pag tinawag kita mamaya, i-unmute ka po namin, no? Okay. So, let me call on Mentor Mark. Reciprocity. When you give something valuable for free, example, advice, a small gift, or useful content, people feel obligated or reciprocate, often by buying from you. So ang actions is offer free samples, trials, and or helpful insights before pitching your product. Thank you, Mel. Okay, thank you so much. Thank you, Mentor Mark, no? So, ayan, salamat po, no? So, reciprocity. Sa business natin, or meron ka na bang na-experience na sa Emelus or sa Pure Gold or sa SM, may nagbigay sa'yo ng free sample, yung namimigay yung, alam niyo yun, may mga iba tsaa, iba naman pagkain, iba naman mga, alam yun, tapos tinitikman mo, tapos eventually, di ba parang minsan obligated ka na talagang bumili. Meron bang ganon? Naka-experience? Pa-heart naman ako. Okay? Reciprocity. Okay? So, yan, no? Si Mentor Danmin, Mentor Ann, no? So, ito po, hihingi ako ng example when it comes to business. So, pag tinawag kita, mag-iisip ko ng example na maa-apply mo naman sa barley business natin. Okay? Sige, mag-brainstorm tayo mga kaibigan. So, let me call on Mentor Danmin. Marami rin po. Meron din po ako siya nakita minsan po yung nag-o-offer ng free sample po eh. Tapos nakabili rin po eh. Bumalik rin po sa kanya yung client po eh. May nakita po. Yes po. Yun. So, thank you so much, Mentor Danmin. No? So, tama yung sinabi niya. So, somehow, meron ka nakitang mentor or ikaw mismo, nagbigay ka ng sample sa kliyente mo. Tapos, di ba minsan may ganun eh,
nag-Jade package siya. Tapos, ang ginawa niya, pinamigay niya yung mga ibang boxes niya. Hindi naman lahat. Pero nagulat ka kasi yung Jade na yon, ang dami niya napapay na Jade, or ang dami niyang pay-ins, or ang dami niyang benta. Right? Meron bang nakawitness ng ganon? Tama si Mr. Danwin eh. So, ito guys, sa business natin, online man yan or offline. So, for example, sa online may na-offer ka something for free. Sa offline naman, di ba ganun na ginagawa natin minsan? Para makabenta ka, you give at least free samples ng product natin ng barley. Do you agree? So, ganun siya, di ba? So, or for example, meron kang gustong i-invite sa office, minsan nililibre mo muna, right? Or meron kang ginagawa muna sa kanya na parang favor para dumating yung point na pag ikaw humingi ng favor, kumbaga, pagbibigyan niya. Do you agree? No? So, reciprocity. So, ito guys, ito yung isa sa mga parang, isa sa mga best, hindi siya yung for, ano lang, yung parang gusto mo lang makabenta. Pero, talagang pag ikaw ay gusto mo talagang makakuha, kailangan magbigay ka muna. Do you agree? It's a principle, pati sa Bible, right? Di ba? Hindi ka muna pwedeng kabig ng kabig, kailangan matuto kang magbigay para magkaroon ka. Do you agree? I'll give you another sample sa business. Meron akong napanood, isa siya sa mga pinakamagaling na sales woman, no? Sa Japan naman, no? So, ang ginagawa naman niya is every birthday ng mga kliyente niya, pinapadala niya ng gift or small token lang every birthday nila. So, meron siyang kalendaryo, nakalis lahat ng birthday ng mga kliyente niya. So, isang factor na dahil gano'n, siya yung parang number 1 saleswoman dun sa or salesman dun sa trabaho niya, is yung mga maliliit na mga bagay na yan. Alam niyang negosyo, kailangan mo na magbigay para kumita. Okay? Right? May ganun eh. Diba? So, yun guys, this is very important. Reciprocity. Kailangan niyo itong i-take note. Okay? So, next natin yung slide. Pangalawa, social proof. So, bakit yung mga mentors natin, ang hilig nila mag-post sa mga testimonies or sarili nila mismo may testimony sila. So, let me call on. Sino pwede pong magbasa? Social proof. People are more likely to buy if they see others using and benefiting from your product. Action. Share testimonial, reviews, case studies, and success stories from your customer or team. Thank you so much, Mr. Maggie. So, ako, ayan, no? Ako personally po, pag may pupuntahan akong restaurant or may pupuntahan akong lugar, una ko pong chine-check yung feedback ng mga tao. Like Google reviews, nag-check din ako sa Facebook reviews or sa TikTok, ano yung feedback nila dun sa lugar na yon before akong kumain, pumunta, or ganun. May mga ganun ba dito? Pa-heart naman ako. Sige nga, pa-heart ako. Yan, pa-heart ako. Yan. So, thank you so much, guys, no, for participating, no? So, yan, Mentor Ann, thank you so much, no? Mentor Dan, thank you so much. Ayan, tingnan natin sa chat section. Yan, tingnan natin. Mentor March, no? Yes. So ito guys, for example, you have your own page, no? Yung simple ngayong taon na to, actually, this is something that I need to work more, no? Reviews. Yung page mo, kailangan mong hingan ng maraming reviews. Diba nagpabigay ka ng free sample sa mga kamag-anak mo na na-join ka? O diba? So, pabrasuhin mo sila o magbigay kayo ng review, anong testimony sa product natin. O, ito yung Facebook, o ito tita, o buksan mo tong link na to, o mag-review ka dito. Anong feedback mo? Lagyan mo ng 5 stars. Diba? Or mag-post ko sa Facebook, tita, videohan kita, picturean kita. Diba, nabigay ka naman ng free samples, diba? Kasi minsan, sila yung mga unang kliyente mo. This is for the barley product. And if you're marketing naman ng opportunity, yan kami before nila Ate Ikay, nag-ano kami ng cheque, diba? Nagbibigay kami ng testimony, we testify, diba? May mga ano kami. Yan, for example, si Ate Ikay, nagpo-post siya ng ano yung mga bagay na nagkaroon siya. Kasi this is the social proof eh. Ang mga tao to see is to believe. Do you agree? Right? So before sila ma-join, ang tanong nila, ano nangyari sa kanya? Bakit ako ma-join? So this is very important, guys. This is a principle. So kung ikaw, paano yung mentor team? Bago pa lang ako dito sa negosyo, wala pa akong kinikita. Alam mo yung social proof, simple as nakasama mo yung mga mentor sa kumpanya. Let's say may slide ka. Isa sa mga ano yan, pay-in factor yan. Nakita may picture ka kasama yung presidente, vice presidente ng kumpanya, or nakita may picture ka kay Mentor Ikay, no? O, tingnan nyo, ito po si Mentor Ikay sa Facebook niya. Ito, may picture ako kasama niya. O. So, yun yung mga bagay na, for example, may nag-PM kay Mentor Ikay,
Miss Ikay, totoo po ba na member to si ganito, ganyan, ganyan? Yes. Kasi may picture ka eh. 'Di ba? So, ma-edify ka pa ni Mentor Ike. So, marami siyang factors. From business, to pay-ins, to opportunity, to products. Important po ang social proof. Right? Do you agree? So, ngayon, magtatanong ako ng Mentor Nikki, paano niyo po na-apply or may mga nakita ba kayong mentor na ina-apply tong social proof sa business nila? Amazing morning po, mentor. Opo, marami na po. Through Facebook po and stories po. Testimonials din. Iyon. Thank you So, po. mamaya pag-uusapan natin yung stories, no? Thank you, Mentor Nikki. So, yan, testimonials, very important. Yung mga kliyente mo ng Barley, pumibili ng pa isa-isang box, hindi yan para lang bumili sa'yo. Kailangan mo hingin ng testimony yan. Kasi ang daming members sa ngayong Worldwide, ang daming nagbebenta ng barley. Ang tanong is, bakit ako bibili sa'yo? Ano yung meron sa'yo na wala sa iba? Right? So you have to collect testimonies. This is very important. Simple as, thank you, Miss Teen, thank you, Miss Anne, or thank you, Miss Nikki, for endorsing me yung barley. Legit pa talaga si Miss ganito. Na may picture kami. Totoo talaga yung product natin. Alam niyo yun? Social proof. This is very important. Okay? Next natin yung slides. Scarcity. Okay. So ito. Limited availability increases the perceived value of a product. Action. Highlight deadlines, limited stock, or exclusive offers to create urgency. For example, only 3 spots left or offer ends tonight. Thank you, Mens. Yeah, thank you, Mentor Doris. So, let me call on Mentor Mia Gutierrez naman para magbigay naman ng example ng scarcity. Sa Facebook po, marami ako nakikita sa mga page na nagbibigay sila ng promo. Tapos yung sa sa company din natin na yung last na lang, yung last day na lang ng promo, ganito ito na lang yung pwede natin kailangan nating ma-avail kasi ito na lang last day na lang po ng ating promo. Parang ganon. Yes. Thank you so much, Mentor Lorena. Napakagandang example, no? Yung Sorry promo po na... sa background. Tama. Okay lang po, Mentor Lorena. Yes, nung promo natin, 'di ba, nung first 3 days, 'di ba? So talagang nagmamadali tayo, walang Pasko-Pasko eh. Talagang sineshare natin yung business kahit clean or kahit sino. Tapos, syempre, ang selling point natin is 3 days lang to. First, kumbaga, ito yung promo lang ngayong taon na to, ngayong 2024, no? So, maganda makahabol sila. Okay? Anong example? Pag yung positioning. No? Positioning na kailangan nila makaposisyon kasi sayang yung pwesto nila. Imbes mauna sila, maunahan pa sila ng iba. Okay? Scarcity. So, important din yan na when you offer the business, kailangan maka-offer ka ng kumbaga yung makaisip ka on how to offer or ma-insert may scarcity principle doon. Okay? So, only 3 spots left, offer ends tonight. So, it's up to you kung ano yung pwede mong i-highlight na deadline. And diba? Kaya like limited stock, diba? Like for example, nung na out of stock yung choco barley natin at caramel macchiato, diba? So, yun siya. So, give exclusive offers. So, for example, may kliyente ka, ay tita, nag-offer lang ako ng free shipping pag Jade po yung package natin. Pag hindi po Jade, hindi po ako mag-offer ng free shipping. O, diba? Pero tita, hanggang end of the month lang to, ha? No? So, yun. Authority. People trust experts and leaders. When you demonstrate credibility and knowledge, they are more likely to buy. Action. Share your qualification, achievement, or endorsements from trusted individuals or brands. Thank you so much, Mentor Daisy, no? Ayan. So, ngayon matatawag ako ng another, no, dito na pwedeng magbigay ng example for this authority. So, let me call on Mentor. Okay, let me call on Mentor Mentor Teresita Noveno. Okay. Saan mo nakita yung ganitong example? Siguro sa natin si Mentor Elise, 'di ba? So she has yung full knowledge when it comes about sa health. Also nako-connect niya yung training niya about low carb fasting then with the help of barley. Tapos
ano din siya, nag-attend din siya ng mga iba't ibang trainings tungkol doon. Kaya talagang nagtatrust yung mga tao sa kanya. Kaya meron din siyang Barleyfied, yung parang pwede kang ano sa program din nila. Ginagawa niya na mix siya. Ay, para mas madali niyang may offer yung product. Yes, I agree. Thank you so much, Mentor Ann. Napakaganda ng example niya, no? So, sa mga hindi nakakaalam, meron tayong wellness training every Thursday, so you should attend, guys. Tapos, lalo na sa mga may sakit, no? Na talagang gusto mo pumayat, gusto mo maging healthy talaga inside and out. Naku, maganda talaga maka-attend ka. At maging part ka din ng Barleyfied system din ni Mentor Elise, no? So, yan. So, marami tayong mga testimonies. But, paano yan, Mentor Teen? Paano ako? Kunwari, bago lang ako. Tapos wala pa talaga ako achievement sa business. Wala pa akong authority. Nagsisipag naman ako ngayon. Paano ko magkakaroon ng parang mga kliyente na magta-trust sa akin? So share ko lang, na nagsustart ako sa business, humingi po ako ng mga video na parang clip or binidyohan ko or binigyan ko ng video sa kanila na sinasabi nila na legit let's say yung pangalan ko, si Christine, ito yung mga na-achieve niya, or kilala ko siya, magaling siya na mentor and everything. Wala pa ako ng sobrang, kumbaga, malalaking achievement sa business. Pero, humingi ako ng mga recommendations from other mentors nung wala pa akong sobrang laking organization that time. Nung nagsisimula pa lang ako. So, ang maganda nun, yung mga videos na yun yung naging pang-closing ko doon sa mga kliyente ko. Pwede niyo pa rin gawin yun, no? It can also give you an authority sa business natin kahit na nagsa-start ka pa lang. Okay? So, for example, dito sa Team Eagles, no? Imagine po si Mentor Nikki. Merong 69 na tao magre-recommend sa kanya. Kung ikaw kliyente, Mentor Nikki, bibili or bibili? Bibili. Di ba? 69 na tao magsasabi sa'yo, si Mentor Nikki legit yan na distributor ng barley or legit yan na member ng Iron Worldwide. I trust her talaga sa business, di ba? So, ganun guys. So, imagine nyo sa Team Eagles kung lahat tutulungan ng ganun. Grabe, bug talaga. No? So, yun. Next natin dito is anchoring. Okay? People-based decision on the first piece of information they see. Action. Show a higher prices option first to make the next offer seems more affordable. For instance, our premium package is $10,000, but today you can get a standard package for $4,000. Okay. Thank you so much, Mentor Maggie. So, saan ka pwede sino yung pwede mag-volunteer na pwede magbigay ng example sa anchoring? Lagi natin itong binabanggit. Okay. Anyone na pwede mag-volunteer? Raise your hands. Lagi natin itong ginagamit. Pitch natin to every time may nag-i-inquire. Anchoring. Sige. Sino pwede Yan, Mentor Danwin, go ahead. Yung example po niyan, halimbawa nag-offer po tayo ng mga package po. Doon start po muna dun sa may Jade package. Then kung kaya yung pinaka the best po nating product o kaya package, i-offer po natin ng mababa na package po. Tama yung sinabi niya, no? Actually, mamaya meron din yung actually may isa pang principle yan eh. Meron siyang sinabi si Mentor Danwin, mamaya dadaanan din natin yun yung parang small, medium, and large, parang ganon. So, yun. Another example, guys, no? Let me give you an example is this, no? Yung sa product natin, di ba? For example, yung barley natin. Once you buy the box, it's 1,000 pesos per box. Pero once you become a member, magkano na lang po? 500 na lang. Right? So, isang way ng anchoring yun. No? So, for example, naalala ko before, ang ginagawa ko, when I'm selling yung packages natin, ina-add yung total value ng Jade. Ito dapat, for example, bibilhin mo dapat ng 550,000 pesos. Pero ino-offer sa'yo ng company, 198 lang. Pero makukuha mong produkto, 250K. Pag maka-refer ka ng 4, may 300,000 ka pa. Worth 550,000 pesos. Diba? So, yun. Isang way ng anchoring yun. So, i-add mo lahat ng value na makukuha ng tao. So, ito dapat yung babayaran niya. Pero ito na lang yung babayaran niya. Okay? So, nakikita mo yan sa mga kiniklik mong website. Diba? Yung nanonood ka ng mga TV, yung binibenta sa TV, yung mga TV channels, diba? Isa rin yan. Right? So, next natin ito. Okay. Sorry,
Stories engage emotion, making people more likely to connect and take action. Okay. Action, share. Hindi ko mabasa. Sige po. Sorry. I-ano ko po, ilakihan ko. Action, share relatable and inspiring stories about how your product or service has changed lives. Okay, yun. Thank you so much, Mentor Mylene. For me po, better pagka nag-storytell tayo kasi mas nakaka-relate po yung kausap natin. Kung, for example nga po, Tito sabi, mag-share tayo ng mga products natin. Pero yung, kumbaga kung ano yung nangyayari sa atin, yung para, katulad po nung before, nung ginagawa namin, halimbawa, nagpa-flyering. So, pag-approach po sa tao, parang i-share natin kung ano yung effect ng barley sa atin. Parang ganun yung, para mas magiging personal yung approach dun sa kausap natin. And mas parang yung passion may i-transfer natin sa kanila. Yun po yung sample na ginagawa namin before. Salamat. Yes. Thank you din po. Salamat po, Mentor Maria Cecilia. No? Thank you so much. No? So yun, sa storytelling, guys, just to give you an example, with tama po si Mentor Maria, no? So, telling yung story sa mga clients, diba? Yung testimonies ng Barley, ikaw mismo as a person, what's your story? No? Lahat tayo as a person, meron magandang storya. Alam mo ba na yung story mo, pwede mo siyang ibenta sa mga kliyente mo. Remember, the story sells. So, tandaan mo, meron kasing quote no? I mean, merong word ngayon na nauuso, no? Ang tawag doon is main character. Ikaw ang main character ng buhay mo. Patag mo ako sa chat section, ikaw ang main character ng buhay mo. Lagi nga ako dyan. So, remember that your story, you can use it or you can hide it. But remember, ang isang tao po na-join sila doon sa tao kung may magandang storya sa negosyo. Storya na ng buhay nila. Because story sells, right? So yung tipong iba, share nila yung journey nila everyday, no? Sa pag-start ng business nila, or they're sharing yung testimony nila sa Barley. Like for example, dito yung lalayo, Tita Ton, na nag-share siya sa Tony Talks. Meron ka bang mga kliyente na bumili or nag-buy ng package dahil napanood niya yung podcast or yung episode ni Tony Gonzaga with Maritoni Fernandez? Isa ako sa mga ganon. No, marami nakapanood all around the globe. Because story sells, mga kaibigan. From the way you present sa business, na gumawa ka ng videos, or yung kliyente mo may mga mapanood siyang videos sa mga ka-relate siya. And important ikaw mismo as a mentor, you have to make or to create your story na hindi kumbaga sa pelikula, gagawin mo siyang pelikula, gawin mo siyang makulay. Right? Kasi nag-join po ako, nag-inquire ako sa Facebook, tapos member na po ako. Ang pangit pakinggan. Diba? Pero kung may mga illustrations ka, hindi naman sobrang kailangan mahaba, kahit 1 to 2 minutes. Pero yung story mo, yung tipo yung tao para matutuwa sa'yo. Remember, maraming distributors sa IAM Worldwide, but the question here is, baka sila mag-join sa'yo? This can be used online, right? Pwede kang gawa ng video, no? Pwede kayong mag-video. Pwede kayong alam niyo yun, for example, sa grupo, sa Team Eagles, meron kayong kanyang-kanyang storya. No? Gawa kayo ng video for that. Meron din kayong sa kliyente ninyo for presentation. Isa sa mga magaling mag-storytelling na mentor is si Mentor Jerby Sumayan. Pakinggan nyo on how he tells his story about his mom and him, no? Syempre kung ikaw kliyente ka, di ba may mga tita-tita, makikinig ka sa kanya, parang matatouch ka na parang, alam mo yun, mai-imagine mo na, grabe, napaka-sweet naman itong anak na to. Parang bibili na lang ako sa kanya. Kasi parang nakakatuwa, para ko siyang anak. Right? Or para ko siyang, nakaka-inspire tong tao na to kasi ito yung story niya. Ito, Mentor Ike. No? Mentor Ike Soreta. Her story with her mom. No? Na as OFW, hindi ko makakalimutan yung sa plane. No? Yung sa plane na umiyak yung mama niya. Sabi ng mama niya, parang, story, parang hindi na
yung parang hindi na daw niya, tama ba yun, Mentor Ikay? Parang hindi na ata niya kailangan ulit umalis or ano, yun eh, basta nakakaantig yung part na yun eh, yung nasa plane yung mama niya, lagi kinukwenta ni Ate Ikay, no? So yun, wait lang mga kaibigan ah. Okay. So next natin dito, so storytelling, very important yan. Paano mo ito-touch yung puso ng kliyente mo. Important po ang personal touch. Pakalagay nga po sa chat section, puso. Ay, basahin ko nga yung chat section natin, no? Ayun, babalik sa Italy, di na para mag-work, pero para mag-enjoy. Thank you po, Ate Ikay. No, yun. No, so, yun, basta nag-struck sa akin doon sa story ni Ate Ikay, yung sharing niya, every closing niya, no? So, yun, puso. Thank you, guys, no? Thank you, Ate Marjorie, Mentor Ann, Mentor Nikki, Mentor Maria Siena, no? Thank you, Mentor Danwin, no? Yan, guys, thank you so much for participating, Mentor Janet, no? They lose aversion. People are more motivated to avoid losing something than to gain, nawala, than to gain something new. Action, frame your offer around what they miss out on if they don't act. E.g., don't miss your chance to achieve financial independence. Ayun. So, thank you po, Mentor Arlene. Salamat po for that. Bali para sa akin po yung dito, don't miss your chance to achieve financial independence. Kasi katulad nung sa akin, nung nag-usap kasi kami ni Coach Daisy, ay ni Men's Daisy, bali nabanggit niya sa akin yung nakita ko din kasi sa post niya na yung mga about sa spillovers, ganon. Then sa yung chance kasi sabi niya kasi ang ganda nung system ng business. Doon kasi ako more on business din kasi ako kasi business minded ako. So dahil doon sa sinabi niya sa akin na wag ko nang ma-miss yung dahil meron nga siyang sabi niya possible na magkaroon ng mga spillover ganon. Kaya kahit na nabanggit na niya sa akin yung yung about sa magpo-promo daw si IM ng December, inunahan ko na po yon. December 18 nag-purchase na ako agad ng executive package kasi ang nasa isip ko baka kapag halimbawa nag-join ako ng mismong doon na sa day ng doon na mismo sa day ng promo, may mauna sa akin, sayang yung may spill sa baba ko. So, ganun po yung nasa isip dito, yung sa loss aversion. Sa spillover po. Ganda ng example niyo po, Mens. Thank you so much, Mentor Dayan. Mentor Dayan, thank you so much. So, ang ganda ng example niya, tama-tama talaga ng promo, no? So, parang mamimiss niya pag hindi siya napag-join ng parang date na yon, no? So, thank you so much. Meron ding example din si Mentor Ike, spillovers. So, pag hindi ka nakaposisyon, sayang yung mga spillovers sa'yo. So, just to give you an example, guys, nung dati, hirap na hirap ako magpa-jade or magpa-pay ng higher package kasi lagi ko sinasabi, pag ikaw po ay nagka-gold or nag-gold package, ito po yung magiging limit nyo na. Imagine nyo po magkakaroon ka ng 60,000 na nabalik puhunan. Tapos pag sa jade po may 300,000. Kaya parang ganon. Yung mga tao pala, hindi nila ma-digest yun. Hindi nila maintindihan yun. Ang naiintindihan nila, yung mawawala sa kanila. Yung matatapon sa kanila. That's the twist. Pag nag-upsell ka pala, hindi mo sasabihin yung magkakaroon sila. Most of the time, sasabihin mo yung mga mawawala sa kanila pag hindi sila ganitong package. And sabi ko, oo nga, no? Yung tao, hindi nila ma-realize yung importance ng isang bagay pag hindi nila makita yung mga mawawala. And that's what I realized. So for example, let's say, pag sa gold, baka 4 ka na referral, 60K, right? Yung commission mo. Pero kapag maka-4 ka na jade na referral, hanggang 60K lang talaga. Pero yung 200 plus thousand, tapon siya. So mga tao, nakatingin sila doon sa tapon, ay sayang naman. Right? Or kunwari, pag silver ka, pwede namang mag-silver ka lang, hindi ka na mag-jade. Pero pag naka-refer ka ng 4,
na let's say gold, wala ka naman just for you bonus eh. Commission lang, oo, pero yung just for you, 60K, walang ganun. Tapos makikita nila yung tapon. Right? So, isa to sa mga ways on how to upsell. You can also use this sa mga online mo, 'di ba? Sa mga presentations mo, sa closing mo, 'di ba? Yung term lang niya medyo parang alam mo yon, parang mang nosebleed yung term, pero ito yung way sometimes on how to upsell people, on how to push them for higher package, no? Or for example, let's say may promotion ka sa Facebook, 'di ba? I-promo natin noong December, 'di ba? Parang sayang, 400,000 pag normal din nag-join ka 250K lang 'yan. Hindi yung tao nakita nila, ay 250K ang layo nga sa 400,000, almost 150 mawawala sa akin. So nakatingin todo sa 150 na mawawala, kaya maraming na-join ng promo. Do you agree? Pa-raise ako ng mga hand, para ako ng raise hand if you agree. Okay. Sino pong mga nag-agree doon no, sa statement ko na yon, no? Mentor Ann, no? Mentor Ikay. Thank you, Mentor Ikay. Mentor Nikki. Mentor Marilu. No? Yan. So, thank you so much, mga mentors. Okay. So, next is decoy effect. Okay? So, let me call on Producing a third less attractive option can guide buyers toward preferred choice action. Offer 3 pricing tiers. Example, basic, standard, premium. yun. Sa business natin, ito si Press, meron siyang ganong idea talaga eh, no? So sabi niya, meron tayong di ba meron tayong meron tayong student package, 16.8, meron tayong family package, yung gold, meron din tayong VIP package, pang VIP. Ang mga nag-a-avail yan, usually sila Alden Richards, Small Laude, di ba? Eh, minsan yung mga tao, pag naririnig nila yung mga tao na nag-a-avail noon, they want to be part of that group. So, parang ito, basic, standard, premium, di ba? Mga credit card, may mga ganyan din, di ba? So, ganun din po sa business natin. So, that's why, minsan, di ba, pinapalitan natin ng term, student package, family package, or entry package, business package, tapos, or VIP package, diba? So, ito, tinatawag mo tong terms, no? Kaya minsan may isang mentor, sabi niya, ito student package, pero hindi ka naman student, diba? So, dudurugin niya yung ego. Si Mentor Jervio, no? So, ganun siya. So, ito guys, ang ginagawa niya, tinitiap niya yung gold, then yung jade, no? So, itong decoy effect, nagagawa to sa business natin, no? Sa presentation natin. That's why sometimes we change yung terms, right? Meron user package, student package, family package, and VIP package. So, emotional triggers. People buy based on emotion and justify their decisions with logic. Action. Tap into emotion like fear, desire, or aspiration. For example, imagine the freedom you'll feel when you're financially independent. Thank you, Ments. ayun. So, Mens, usually, di ba sa mga, mga YEP, parang pinaparealize natin sa kanila na, how would you feel na bata ka pa, nakakatulong ka na sa parents mo, ikaw na yung nagpapaaral sa sarili mo, ikaw na yung gumagastos, hindi na ikaw yung laging ginagastosan, pwedeng ikaw na yung magbigay sa kanila. Parang ganun. Pwede rin. Tama. Actually, tama po yung sinabi ni Mentor Ann. Tama po, Mens. Thank you so much, no? So, sa mga YEP, yung pang pa-realize, or let's say, imagine mo kung yung mga magulang mo, 'di ba, may emergency. Papaano sila? Meron ka ba maaabot sa kanila pag dumating yung pinagkasakit sila? 'Di ba? Or kunwari, ikaw naman ay may family. So, what will happen to the family if you're the breadwinner ng pamilya kung ikaw ang mawala? Dahil napabayaan mo yung health mo, paano sila?
Or paano yung finances nyo kung wala kang retirement plan? Paano yung pamilya mo? Ano yung pwede mo ipamana sa kanila? Paano sila? Minsan kasi mga tao, they don't think about themselves eh. Minsan, ang trigger nila, pamilya. Nanay, tatay, pamilya. So, yun yung parang kailangan mong ibilin sa kanila or i-remind sa kanila. That's why eto guys, when it comes to sales, important yung word na imagine. Imagine mo kung may ganito ka na. Imagine mo 5 years from now, ginawa to negosyo, ito yung nakuha mo, ito na lang yung kinita mo. Okay lang ba sa'yo? Let's say kumikita ka, sabihin ng 100,000 sa isang buwan. Let's say 5 years from now, worst case scenario. Pwede na, di ba? Kung estudyante ka or kung nag-work ka, meron kang part-time income na ganitong income, di ba? So ganun siya, emotional triggers, and usually, ang pinaka-hahanapin mo dyan, ano yung hugot ng tao na yan. Kaya it's important to talk to them. So, minsan din, for example, let's say may video ka na panood. Minsan, di ba, nakastuck sa'yo? Sino po nakapanood nung How to Make Millions? When, ano ba yun? Parang Thai movie? Meron ba nakapanood ng gano'n? Ako lang ba? Sino pong pwede mag-raise ng hand? Yung How to Make Millions When Grandma Dies ba yun? Wala lang kapanood nun. Ayun, ako, panoorin niyo yun. Grabe, sobrang nakakaiyak. So, kung mahal mo ang lola mo, kung mahal mo ang lola, panoorin mo yun. So, maganda din yun, no? So, when you watch any movie, any video, or you read any post sa Facebook na sinishare mo, minsan may emotional trigger yun, kaya sinishare mo. Okay? So, sa marketing online, important din na every time you write, every time you post, every time you make a story or edit a video, ano yung emotional trigger nito doon sa makakapanood nito? Okay? Next, rule of 7. No? The rule of 7, prospects need to encounter your message about 7 times before making a purchase. Action. Stay consistent with follow-ups, retargeting, ads, emails, and social media content. Ayan, thank you so much. No? Meron kang no? Bata ka atang kasama. No? Thank you, Mentor Steffi. No? So, yun. Rule of 7. Alam niyo po ba, pag ikaw ay amateur, rule of 7. Pero pag ikaw ay professional salesman, ang follow-up mo ay forever. Minsan, yung mga high-end nating kliyente, nagjo-join sila pag hindi mo sila tinitigilan. Kahit once a month lang, pero consistent ka. Alam niyo po ba yun? Baka meron ka dyang contacts na high-end client na talagang bilyonaryo or C-level, CEO, di ba? CFO, or kung anong klaseng C yan, di ba? Minsan, kailangan mo talaga isa lang i-follow up. Talagang mumultuhin mo talaga. It doesn't mean na hindi na-join yung client mo ngayon. Hindi ibig sabihin na hindi na siya ma-join sa'yo. Diba? Minsan, kailangan lang din yun ng wake-up call or kailangan lang talaga mumultuhin mo siya. So, I've experienced some situations na na-join sa akin yung kliyente kasi hindi nila na maalala sino yung nag-introduce sa kanila ng una ng Marley. Dahil ano po nangyari? Hindi na follow up. Okay, so follow-up is very, very important, no? So, ano pa yung mga way para mag-follow up ka? Gumawa ka ng story sa Facebook, mag-post sa Facebook mo, di ba? Maging maingay ka, no? Isang way din yan on how to follow up. Pwede kang gawa ng group chat, kung may Facebook group kayo, follow up. Sa page yun, mag-blast ka, no? Kumbaga message blast, okay? So yun, next natin dito is foot in the door technique. The foot in the door technique, right? People are more likely to agree to a big request if they're already agreed to a small one. Your action, start with small, easy to accept requests, like signing up for a free webinar or nawala, or downloading a guide. Ayun. Thank you so much, Mentor Ed. Is that one? Yeah. Welcome. Mentor Ed, no? So let's call on bedroom voice. Bedroom voice. Sorry naman. Kaya nandito ako sa living room, kaya lumipat ako bedroom. Ano oras po dyan sa inyo? Or Parañaque lang kayo?
Sa Parañaque lang. Oo. Okay, Hindi naman kami nice. naka-DST. Okay. Thank you, Mentor Ed. So let me Yeah, call welcome. Kenneth, no? Para ano, no? Mabasa naman po ito. I mean, magbigay ng example sa ganitong technique. Hello po. Siguro po yung input ko, Tita is like kung yung prospect nyo is mas wait, wala akong maisip pero like gusto niyang yung setting is work from home. Parang mas gusto niya kapag sa webinar or kung gusto niya mas malaman yung mga basics. Parang ganun po. Okay. So parang may interest na siya. Okay. Yes. So, malapit ka na actually. So, foot in the door, ibig sabihin, para siyang, bibigyan mo siya ng parang one simple instruction na kakagatin niya. Example, sis, i-add mo naman ako sa Facebook kasi di tayo friends sa page. Di kita makaka-chat. So, pag in-add ka na niya sa Facebook, isang kagat yun eh. So, ibig sabihin yung simple instruction na yun, ibig sabihin, interested talaga siya. Do you agree? Nabibigay siya ng interest sa negosyo natin. Okay? Ano pa yung mga maliliit na example? No? Yung pag-add sa Facebook, pag-follow sa'yo. Okay? Ano pa? Okay. Yon, tama. No, Mentor Ikay, if nag-yes sa appointment, the moment na guys, yung mentor nyo nakikinig sa ating Zoom. Nakakahiya. Di ba? Nako, kailangan, best recitation, no? So, yan, if nag-yes sa appointment, the moment na mag-yes ang client mo sa appointment, baka sipot man yan or hindi, actually, one step na yan na talagang interesado talaga siya sa business. Okay? Yun. So, tama po, no? So, yun yung mga maliliit. Kailangan, kaya di ba minsan, example na lang, no? Yung minsan, para present ka, yung mga maliliit na yeses, 3 yeses, minsan yun na yung para after ng presentation, mag-yes siya, di ba? Mag-go siya. Mag-go siya sa business. No? So, same lang din when it comes to setting appointment or pag-add sa'yo sa Facebook. Yung mga maliliit na bagay na it shows signs na talagang interesado talaga siya sa negosyo or sa barley. Okay? So, wag mong i-underestimate or i-ignore yung mga small signs na yan. Okay? So, yun. Next natin dito is, or kunyari, binigyan mo ng free sachet ng barley, di ba? Parang ganun. So, fear of missing out. Promoters of missing out. Nobody want to miss an opportunity others are enjoying. Action. Use phrases like limited spot, available, or show the number of people already buying or signing up. Yun. Or buying, signing up. Pwede naman po siguro start natin, pwedeng i-promote natin na ito na lang natitirang spots available. Kind of i-post natin kung saan man page na pwedeng i-post kasi marami na ring sinasabi dito na pwede rin ilagay yung number of people na nag-sign up na or bumili na. Something like that po. Ayun. Thank you so much, Mentor Elizabeth. Salamat po, no? Ayan. So, tama yung sinabi niya, no? Kumbaga, ano na lang, limited slots available na lang. No? Paano mo ito magagamit sa barley natin na business or sa I Am Worldwide? Sige. Sino pa yung pwedeng mag-volunteer? May nag-volunteer kanina, may nag-raise ng hand. Sino nag-raise ng hand kanina? Mentor Noemi. Mentor Noemi? Yeah. Amazing morning po. Amazing morning. Pwede pong i-example dito. Let's say meron ka nang nakausap na presentan mo and then hindi pa siya nag-join agad. Pero gusto niya. Tapos meron ka ng second talk or another talk, nag-pay in. Pwede siyang sabihin na dun sa nakausap mo nung una, friend, baka magagawan mo na ng paraan kasi sayang naman, ikaw na yung una kong nakausap. Kesa mapunta siya, kesa doon kasi ikaw yung nasa ilalim. Since ikaw yung una kong nakausap, ikaw yung mabibigyan ng points or dahil kumbaga basta yun po. Yun, very good. Thank you, Mentor Noemi. No? So, napakagandang example nun. Tama po siya.
no? I remember po before, merong mentor sa amin nagbigay ng example na ganito. May dala pa silang pera. Kunwari may nag-down payment, papakatatagan nila yung down payment doon sa kliyente. Na pag hindi siya nag-join ASAP, ito yung down payment na ng next client or yung client before. So maganda makaposisyon na siya. Kasi next na makakausap or paunahan na lang sila, 'di ba? Or kunwari meron kang na follow up, closing na maraming tao, 'di ba? Ito paunahan na lang kayo dito kasi sino mauna, sino sa pinakataas. So yun yung FOMO or fear of missing out. Pwede mong gamitin. So thank you, Mentor Noemi, for that idea. Palakpakan naman natin, guys. Let's give a hand, no? Emoji clap kay Mentor Noemi, no? Ganda ng example niya. Okay. So last 3 slides na lang po tayo, no? Personalization. Your approach makes the customer feel valued. Action. Use their name, address, specific pain points, and customize solution based on their needs. Yes, corrected. Right. Thank you, Mentor Maggie. Personalization. Kailangan po yung mga downlines natin or the app mentors ay tinatawag natin by name at kilalang-kilala natin para at least yung relationship po ay hindi mawala sa grupo natin at alam din natin kung saan talaga sila nakatira and ano yung mga needs nila sa buhay nila. Yun lang po, men. Yun. Thank you, Mentor Nikki. No? So pag hindi nagpakita sa Zoom, puntahan na. Diba? Bakit wala ka sa Zoom? Okay? Bakit wala ka sa training? Ayan. Mentor Nikki, maganda sinabi niya ha, yung by name. Pagkabisada mo yung tao, alam mo, yun yung parang ano eh, parang tao doon. Ang tawag doon yung parang ano, ang tawag doon eh, parang love, parang personal touch mo sa tao pag alam mo yung pangalan niya. Right? So, isa rin yan sa mga kumbaga, secret techniques, no? When it comes to business. Diba? So, maganda yung sinabi ni Maternity, this is more on the keeping ng relationship sa team. Diba? So, yun, no? So, pag hindi nagpakita sa training, puntahan sa bahay, no? Okay. So, next natin dito, ano naman, for business naman, like for opportunity, sharing the business, sharing the products, any example, guys? Maganda yung shinare ni Mentor Nikki. Lalo na pag if you have an organization na, naku, kailangan mo talaga yan. How about when it comes to prospecting or presenting, di ba? Or pagko-close ng deal, paano mo siya magagamit? Sige. Siguro po yung mag-establish ng rapport and then build relationship para yung trust nagigain din siya. Either, halimbawa, pwede mong yung parang FC na tinatawag, feeling close, pwede mo siyang tawagin by name, ayan, or pwede rin naman na tito, tita, depende po. And then, ask dun sa customer, ano yung example, how much siya, or pwede na, usually sinasagot natin agad. Minsan naman, like ako po personally, isa tatanong ko ano yung concern, bakit magka-take ng barley para at least na ma-match din, nakakahanap ako ng mga testimony na pwedeng ipakita ko sa kanya para makatulong. Na magiging solusyon siya based on dun sa needs na kailangan niya. Yan po. Para ma-feel ng ating customer or client na they are valued, kailangan mag-start muna ng rapport, build relationship, and also dun na rin may start kasi magigain yung trust. Then, siguro tawagin natin sila maganda, tito, tita, yan, or ate, parang mas kumbaga, yung iba kasi gusto by name, yan. Though we don't call it naman din ma'am or sir. Depende po no sa kausap. Minsan yung iba natutuwa na ganun. So yun, and then kailangan lang alamin kung ano ba yung need nila. Especially kung ano yung kailangan natin malaman ano yung health concern para nang sa ganon, nabibigyan din natin sila ng mga testimony aside sa our personal testimony. Kasi ako po, breast cancer. Hindi naman po lahat ng nakakausap ko, cancer yung concern. So at least makakahanap ako ng match dun sa based on their needs po. Yun. Thank you so much, Mentor Noemi. Actually, nasagot niya na. Itong personalization, actually tama siya, no? When it comes to your clients, no? So, siguro kung may idadagdag ako dito, kailangan dapat yung kliyente mo, treat them as a friend, not only a client. No? Yung parang tipo pa nagkita kayo, parang
hindi ka nakita for 5 years. Yung saya mo, yung vibes mo, yung energy mo talagang feel ng client mo, no? So, maganda siya kasi ni mentor namin pag in-apply mo yun, plus with the vibes, the energy na meron ka. So, yung kliyente mo talagang mabilis na magtitiwala talaga sa'yo. When it comes to posting sa Facebook, important na meron kang brand, kung sino ka ba talaga as a person. Parang how people will perceive you sa social media. Sino ka ba talaga? So, for example, let's say si Mr. Danwin Kenneth Pagaduan. So, pag na-post siya sa Facebook, sino ba si Mentor Danwin? As a person talaga, medyo komedyante ba siya, na negosyante, parang ganon. Or let's say si Mentor Anne, di ba? Advocate ng LGBTQ with negosyante, di ba? Tapos, siya, let's say sporty type, or let's say, na siya, kumbaga, batikang networker na, in the past companies, no, na nag-I am worldwide. So, kailangan meron kang brand, no? So, magagamit mo siya hindi lang sa kliyente, hindi lang sa mga team, but can also use this sa social media mo. This is what we call branding. Okay. So, next natin dito, ano po yung branding ng Mentor Ikay? Sige, sino po yung pwede ano pong branding ng Mentor Ikay? Confidence and enthusiasm. Your energy and belief in your product inspire trust and excitement. Action. Speak with authority, enthusiasm, and certainty about the benefits your product offers. Yun. So, any person na pwede po mag-volunteer, ano ba ibig sabihin ng confidence and enthusiasm? Sabi niya, bumili siya dati ng barley. Parang wala siyang, parang hindi siya naniniwala sa barley o ayaw niyang i-try yung barley ulit, gamitin niya yung barley. Kasi ang kwan niya, masama yung lasa ng barley. Pero dahil may sakit siya, dahil prove ko sa sarili ko kung gaano kaganda yung product, kinuha ko sa kanya na i-try uli niya yung product kasi talagang makakatulong sa kanya yung product, ganong kaganda na tinuro ko sa kanya kung paano niya tinimpla dati. Ngayon, i-try niya na sa tubig na malamig niya gamitin o lagyan niya ng kaunting honey para mawala yung amoy ng barley. Kasi ang sabi niya, parang nasasamaan siya sa amoy, hindi niya mainom. Pero nung sabi niya, ayaw niya, binigyan ko siya ng isang sachet para i-try niya. Gawin niya yung sinasabi ko para mainom niya yung barley. Yan, tinry niya at yun, na-prove niya na tama nga yung sinasabi ko. Yun, kasi sabi ko, ganun ko siya iniinom. Parang ganun po ay yung aking pag-convince sa kanya na gumamit. Kaya yun, bumili uli siya ng product. Kaya nakuha niya na maganda talaga yung product. Kasi yung sinabi ko, maganda talaga yung product kasi natulungan. Yun po. Yun po yung pagkakalam ko. Doon yung kumpiyansa niya na kahit isang sachet, meron siya mapapil doon sa product natin ng barley. So, magandang example niya. Actually, that's her personal story. Doon sa story niya, no? Diba, nadaan natin kanina storytelling. So, madadaan, kumbaga, isang part din doon is kailangan confident ka na mag-share ng story mo. No, andun yung gigil mo or enthusiasm mo. Confidence and enthusiasm, regardless kung ikaw ay bago pa lang sa negosyo or matagal na. Di ba nga merong quote na success is going from failure to failure, parang failure to failure without loss, parang without the loss of enthusiasm, parang ganon. Or ano bang Tagalog ng enthusiasm? Sige, anong Tagalog ng enthusiasm? Yun, Oso Dalambo. Ayan, anak ng ayan, no? Former Super S. Yun yung test, ito yung branding ni Men's Ikay. Ito pala, ang dami nyo pala dito sa chat section. Hindi ko na nakita. No? Thank you guys for participating, no? So, confidence and enthusiasm, pwedeng gigil, no? Yung gigil mo na ramdam ng client mo. Actually, at ang tawag po nito is, ayun, Casa Roma. Yan, Ate Ikay, oh. Ito yung mga branding mo, oh. Ayan. So, alam nyo ba, isa sa mga sikreto para makapapapain, alam nyo kung ano? Ask me what? No? Type mo sa chat section, what? Okay? Kasi bakit matumal up yung pay-in ko? Matumal yung benta ko ng produkto. Tapos sa mga downline ko, hindi nagpapakita sa akin. Nagtatago lahat. Tapos feeling ko nag-iisa ako ngayon. Ayan, so charot, no?
So, bakit gano'n? Kasi baka yung energy mo. Check mo yung energy mo, yung vibes mo. Kasi minsan, kahit yung kausap mo, hindi nila alam yung marketing plan, kaya hindi man kabisado, pero kita nila sa mata mo, kita nila sa action mo, at ramdam nila yung energy mo, napapasa mo kasi yun sa tao eh. Kaya minsan na-join. Diba si Miss Marilu kanina, diba? Na-try yung client ng isang sachet kasi doon yung confidence niya. Diba? Na-try yung product. So, ikaw, ano ba yung energy na pinapasa mo? Kasi sunod-sunod yung wala kang benta, wala kang pay-in, or let's say, mag-isa ka sa team mo, baka kasi nawawala yung gigil mo. Baka kaya matumal yung negosyo mo. Right? Do you agree? O, paano naman ako? Pa-thumbs up naman ako if you agree. Okay? Okay. Yun, dapat excited lagi. Yes, passion. No, agree. Yan. So, thank you, Mentor Maria, Mentor Noemi, Mentor Marge. And next natin dito is ito, simplicity. Simplicity. People get overwhelmed with too much information. Action. Keep your message clear, concise, and focus on how your product solve their problem. Thank you po. Amen. Amazing morning. Ayan. Ano ba ang example dito? Ano? Ang example dito dapat yung message mo sakto lang doon sa kunyari ang problema niya ay sa sa health. So dapat doon lang siya nakafocus. So hindi ka na magpapaligoy-ligoy kundi doon lang kung ano lang yung focus ng product, doon ka lang. Saka dapat clear po at hindi yung magulo, ganyan. Yes, corrected by. Thank At you. dapat po yung makakasolve siya ng problem po niya. Tama. Opo, men. Thank you po. Thank you, Mentor Blenda. No? So, minsan, ibigyan ko ka ng example. I know some people here magagalit sa akin. No? Ay, hindi na, wag na yun. Medyo complicated yun. Kilala ba si Bo Sanchez? I don't know if you know him, Bo Sanchez. No? Bo Sanchez, I don't know if you read some of his books, pero simple lang kasi siyang magsulat. Ang sarap intindihan, ang sarap basahin kasi simple lang. Tapos, pag sa kliyente naman, di ba minsan, pag maraming mga jargons o terms, minsan micronutrients, di ba? Ano ba yung mga ORAC value, mga ano yan? Diba, hindi mo naman na maintindihan yung mga yun eh, di ba? Ano ba mga terms? Ang dami, no? Ang dami. Hindi mo na maintindihan yung ibang terms. Hindi naman yung nagsastock sa kliyente mo, right? Yung mga terms na, yung mga scientific terms. Pero what stocks your clients besides the data is yung mga testimonials, yung mga simpleng salita, no, na talagang naiintindihan. Hindi mo kailangan komplikaduhin, hindi mo kailangan ng scientific terms or mga jargons or mga salita na hindi talaga kasi hindi nagigets sa client. Hindi mo, sabi nga nila people don't care how much you learn, they learn, basta yun. How much you care, okay? So, dapat meron kang pakialam, may concern ka sa kliyente mo, kita nila sa'yo. And of course, wala silang pakialam sa talino mo. Ang pakialam nila is maging okay sila sa health nila or kung sa business nila, business naman, maging okay sila financially. Diba? Ma-achieve nila yung goal nila. Diba? So, simplicity. Minsan yung mga nananalo na candidates sa mga election, pansin mo, merong mga kandidato na mga politiko na nananalo sila kasi hindi dahil matalino sila, pero dahil simple silang magsalita na iintindihan ng masa. Right? Do you agree? Diba? So, yun po mga kaibigan. When it comes to business, kailangan lang po keys. Keep it simple and short. Minsan nga, the more na mabilis yung presentation mo, minsan, the more nag-join yung client mo kasi mabilis lang naiintindihan. Pero pag mahaba na inabot na kayo ng 5 oras, hindi niya maintindihan sinasabi mo, baka lalong hindi mag-join. Okay. So guys, I'm sure you learned something. So before we end, I will ask at least 3 volunteers na mag-share ng kanilang natutunan. Easy morning po, Uptin. Ang natutunan ko po is yung yung sa follow-up po. Kasi yung karamihan po sa DR ko is follow-up po talaga nakukuha. Kumbaga kung magaling ka, kung masipag ka po mag-follow up everyday kahit nananawa na yung tao kaka-follow up. Kasi dun mo makikita na
ah, ano kang tumulong, gusto mo talagang tulungan siya sa about sa health niya or sa finances niya. And yung pangalawa po is yung ano mo, excitement or enthusiasm. Dapat kahit wala kang sale, halimbawa sa loob ng isang buwan wala kang sale kahit capper or pay-in or salesman, dapat excited ka pa rin. Dapat nandun pa rin yung passion mo dun sa business kasi ano dinedicate mo na yung sarili mo dito. Halimbawa po, ako po ay nag-resign na po talaga ako sa work ko. Talagang ito na po talaga yung full time ko. And wala na po wala na po para akong babalikan. Wala na akong babalikan kasi full ano na po ako. Kumbaga, ito na talaga yung passion ko, yung I am worldwide. And yung pangatlo po is yung kailangan ay may authority ka. Kasi kailangan confident ka dun sa sinashare mong business. Kasi hindi naman talaga basta-basta yung sinashare mong business. Bakit ka mahihiya na i-share sa iba, diba? Kailangan nandun pa rin yung belief mo sa negosyo, lalo na sa products. Yan po, Apin. Thank you, Mentor Steffi. Ang ganda ng mga shinare niya, mga natutunan niya, no? Last two, thank you, Mentor Steffi. No? So maganda talaga yung pagka-follow up and also yung gigil. Important nila no ngayong January, start of the season, start ng first quarter ng taon. So, syempre, marami sa atin na bumibelo pa lang ngayong buwan. So, important talaga na yung energy natin. Talagang bantay natin yan, right? Say light, love, and abundance declaring breakthrough no sa mga ibang mga members at sa lahat ng Team Eagles, and of course blessings after blessings for this team, guys. This is your year, Team Eagles, at year 2025. Humayo po tayo lahat at magpakarami, and thank you so much, Mentor Ikay, for inviting me.